na madala ko diha sa Ginoo, because that was also my experience na same age frequency na we've been praying, crying, nadalhon gid, no, or makailagid si Papa nga kay Lord, and naagi perfect time sa tanan, no. True enough na nadalagid si Papa sa pagpangalagad pod sa Ginoo. Wala lang siya na save, but nangalagad pa din siya sa Ginoo sa iyang prime years. Sa jail Butuan magud na magoy ka ng ministry sa mga senior citizen. So sa ato diri wala pa ta praying nga one day magkaroon pud ta og ministry sa mga senior citizens. Okay ba mo? Isa may senior, or wala pa may senior citizen. No, young at heart pa ang all. Now this time, so I call in Richly Makipunin. Itong palapakan si Lord. Good morning sa tanan. So, it's a great opportunity nga makashare ko sa inyo karon about sa gibuhat sa Ginoo sa ako ang kinabuhi atong nahitabo nga school outreach ministry or SCOM atong niagi nga Thursday. So ato day nga ato is daghan kog na experience, and it was good because I had fun. Nagipon ko'y nakailang mga other nga mga people sa other nga mga districts and daghan po kog na-learn sa gitudlo ni Pastor Ivan, which is about to sa hell is real, and that nganong need nato mag-share sa Word of God. And samtang nga gapaminaw ko kay Pastor Ivan is I felt convicted nga kinahanglan nako i-take seriously ang Word of God, and na-challenge pud ko nga dili lang kay magpabilin ko nga nakabalo, but kinahanglan pod nga mag-share pod ko sa uban sa ako ang natun-an, and remind pod ko nga dako kayo akong responsibility as a Christian to share God's word. Also, I realize nga the word of God is not only for us who already know Him, but also for those who have not heard about Him. Dako pod og impact sa ako ang message kay nakapahuna-huna ko nga daghan day kaayo ang need pa jud nga ma-reach nato, labi na sa mga friends nato at sa to mga classmates or kung sa atong mga katrabaho. And maong encourage pud ko nga dili magpabilin nga maging passive lang, but to be intentional and to willing to share God's word. Through this experience, na challenge ko nga dili lang ko magpabilin nga nakabalo sa word of God, but kinahanglan pod nga ako siyang i-live out o i-apply sa ako ang daily life. Kinahanglan mag-develop ko consistent nga habit sa pag-read sa Word of God o pag-focus sa ako relationship sa Ginoo para mas mo-grow pa ko spiritually o mas ma-equip ko sa pag-share sa iyang pulong sa uban. And remind pud ko nga kinahanglan ko mahimong more courageous sa pag-share sa gospel, and I thank the Lord for that experience kay pinaagi ato is na-challenge ko to be more bold and to be faithful in sharing His word. Mao lang na. Thank you. Praise God. Once again, atong palakpakan si Lord. Breakthrough that gives life. If we share Jesus Christ, no, sa mga tao nga wala pagidiha kay Lord, no, the Lord will repay for what you have done or what we have done para sa iyang gingharian. Let us all stand. Praise the Lord. Pwede man ako tawagon ang tanan ng mga KKBs. It doesn't necessarily nga wala ra mo ka appeal sa pick of Pastor Rai. It's okay. As long as you're KKB, diri mo sa front,
Because your mother, your father, your mother's fathers, the whole congregation will pray for you. We will pray for you. Sige, dili. Tanan KKBs. Tanan na lang eskwela. Ha? And, yes. Sige, naapa. Tanan na eskwela. Ang mga KKBs. Sige na, tanan. Walang exempted. Mga KKBs yan. Ang yan, ano si edad sa yan? Yan, yan, single. 23. 23 above na single. So, these are our KKBs sa church. KKBs, you are the next generation. Labi na diri sa pulpito, we need KKBs na mo serve kay Lord. Okay? Whether we like it or not, matigulang na gitmi. And if you do not use the skills na gisalig sa Ginoo sa iyong kinabuhi, masayang lang yun na. Dili man tanan tawangon diri as musicians, worship leaders, but ang pinakauna nga ministry nato is to share Jesus Christ sa atong mga classmates, friends, families nga wala pa diha kay Lord. If you want na magkaroon ng breakthrough sa imong kinabuhi, magkaroon ng panalangin nga mulungtad, dili lang pang one-time panalangin, but pang forever nga panalangin samtang buhi pa ta. Serve the Lord with all of your hearts. May I request the congregation, atong mga mama, papa, no auntie, kuya, in the Lord, to lay your hands upon these KKBs. Kung naman diri ang imong mga anak, apo, please mention their names. Kung saan pag-mention, speak blessing sa ila. Kung naman sila pinakadapat madawatan ang atong mga pag-ampo, isip mga inahan, mga amahan, mga ate, mga kuya. This is the next generation. And our prayer here sa JIL Valencia, nga dili masayang ang ilang kinabuhi sa paglaroy-laroy lang. Dili masayang ang kinabuhi sa TikTok, sa FB, sa Instagram, sa social media, or unsa pa nga mga na nag-i-offer sa kalibutan. But our prayer that this young generation will be used mightily for the expansion of the kingdom of God. Hallelujah. Begin to speak blessing as I pray for them. Please agree with me in prayer and release blessing upon this generation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shimneribaya sukundurubuyo sikyak karabaya kyanneribaya kyakahay. Durubuyo kyakyak karabaya sinderiya sikyak karabahay. Hallelujah. Oh, hallelujah. To the King of Kings and to the Lord of Lords. Hallelujah to our God who controls the lives of these children, the lives of these young people. Lord, we offer them unto you, Lord God. Among gi-offer, Lord God, among gihalad ang kinabuhi sa matag KKB, Lord God, babae, lalaki, O God. Lord, akong gisangat sa mga pag-ampo, Ginoo. Take hold of their future, O God. Use their lives. Kung na may pagpahimulos sa ilang kinabuhi, ikaw na, O Diyos, dili si Satanas, but ikaw, Ginoo, nga among gialagaran, buhi, nakakita, O God, sa sitwasyon sa matag KKBs and yan, karon takna. I pray, O God, that you will preserve the lives of this generation. Preserve din mo ang kinabuhi aning mga kabatanunan. I-preserve ang ilang talento, Ginoo. I-expand din mo. Give them
gipakulam ang mga KKBs para sa imong buluhaton, O God, sa imong gigharian. Lord, preserve each one of them and each one of us. We declare breakthroughs upon breakthroughs in all aspects of their lives. Let them excel in every way. Let them excel, Lord, sa ilang pagskwela. They will be the head, Lord God, and not the tail, O God. They will be on top, O God, because you are their edge, Lord. Ikaw ang ilang advantage. In the name of Jesus. And even sa mga KKBs na wala din karon, remember them as well. We remember them in prayer. We remember ang mga anak, O God, ang mga kabatanunan. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. With all my heart, I will serve. With all my heart, I will love you. I will love you. With all my heart, I will give my all. I will give my all to you. With all my heart, I will serve. With all my heart, I will serve. With all my heart, I will love you. I will love you. With all my heart, I will give my all to you. Lord, siluyuin ang tanan nga deklarasyon, ang tanan nga mga pag-ampo, ang tanan nga mga request sa among matag sa kakasing-kasing pinaagi sa imong balaan o kamili na dugo. This is our prayer to the glory of the Father, the Son, the Holy Spirit, and everyone will say, Amen and Amen. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give
Praise the Lord. Are we ready sa next na part sa ato ang worship service? Ready na ba? So, ingon ang ikaduhang Korinto 9:7 or 9:7. Ang matag usa kinahanglan mohatag sa kinasingkasing gayon. Dili nga mapubos lang ubog at sa buod kay hinigugma sa Dios ang mga naghatag nga malipayon. So unsaon di ay paghatag nga kinasingkasing or giving with a heart. No, giving with a heart is about being genuine and sincere. Genuine tinuuray, no dili plastikay, sincero. And it's not just about the act, but the love and kindness behind it. Now think of it like sharing with someone you care about without expecting anything back. So siguro, atong exchange ang atong itawag ka na murag panghuna-huna when it comes to giving. Because sometimes, ang ato ang motivation to give is for us to receive. Kamo po ingon sa pulong sa Ginoo, no? It is better to give than to receive. No? But usually, ang ato panghuna-huna is, muhatag ko para nga mapanalanginan ko. But this morning, I would like to remind everyone, muhatag ta kay gipanalangina nata. Amen ba? Amen. Nangutan na si Pastor Agay na kinsay na bless, kinsay nakadawag og panalangin karon nga semana. Tanan ta nakadawag og panalangin. Usahay lang, dili nato makita kay gamay mong good. We want it big. Nakana mo sila ganitong mata nga makaimong ta, wow! Blessed gid ko. Ba't kabalo ba ka nga pagmata pa lang nimo sa buntag is dagko kay nga panalangin nagihatag sa Ginoo sa imuha? So when it comes to giving, naguna-una ko ba nga Lord, let it be nga matag usa, no, namo ka mga kasing-kasing. When it comes to giving, dili gid magbiduhol. Especially karon nga panahon. Nanay mga nagkwenta no, ang kilo sa bugas, ang 25 kilos mo na ni ang amount, ang gasol 1,700 na, so on and so forth. Pulting daghana. Tapos mingon